Liar. Yan po. Kung natatandaan niyo po, meron pong instance na ganyan na pangyayari naging viral. No? Pinipilit niya na siya, hindi daw nagsisinungaling. Okay. May Cristiano na daw yung brad eh. Sana naman po. Ano to? Maganda kung hindi Kristiyano. Nakita niya na mamaya po, i-discuss natin lang dito po yung sa pasimula. Ay ba't anong title? I'm a liar? Am I? Yun ang I'm a liar. Yung Tagalog. Am I a liar? O am I I'm a liar. I'm a liar. A-M-A-L-A-Y-E-R. Basta yung nag-die. I'm a liar. Okay? What separate us from the fellowship? Basahin po natin yung text po natin sa umagang ito, yung makikita. Pagpapatuloy lang po ito nung nakaraan sa ating outing. Okay? Inaral po natin yung 1 John 1. Ngayon magpapatuloy lang po tayo sa 1 John 2. Okay? Nandun pa rin po tayo sa 1 John. Okay, maganda pong tapusin natin yung series na to. Natapos tayo sa 1. Ngayon babasahin po natin 1 John 1. 1 John 2, 1 to 17. Okay? Magsasalit-salitan po tayo. Mauna po kayo. Pabasa po. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Little children, and then we have. Tapos na po tayo dahil sa 17.
Okay? Pagpatuloy po natin para po matapos natin yung buong chapter. Little children, it is the last time, as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, and that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Sabay-sabay po tayo. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, sa Panginoong mensahe ni Pastor. Salamat naman sa pagpapaalala na kayo, Panginoon, hindi nagpapago. Salamat din, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming service ngayon. Hindi na, Panginoon, i-open mo ang aming puso't isipan. Tanggapin, Panginoon, ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa availability, Panginoon, ng mga salita sa amin, Panginoon, sa mga panahon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli. Bag ko na pero ito yung salamin. Thank you. Magandang umaga po muli. Okay? Ngayon, papatuloy po tayo. Busog na po ba kayo kanina? Baka mabundat tayo ngayon. Hindi na ano, ang salita ng Panginoon ay napakasarap pagsalo-saluwa. Diba? Okay? Amen. Okay, sa pagpapatuloy po natin, sa 1 John 1, okay, nakita po natin doon yung fellowship na in-establish ng Panginoon. Okay? Una, tayo sa Diyos at tayo sa ating mga kapatid. Diba? Maganda ba yung mag-fellowship? Masarap yung mga fellowship mo, mga kapatid. Okay? No? Yung sanlibutan, nagpe-fellowship din sila, lalo na ngayong linggo. Di ba? Ang dami ngayon nasa bahay, nagbibidyo kayo, nagiinuman. Okay? Iba na nagsasama-sama mga pamilya. Pero tayo, nandito tayo sa church para tayo naman ay mag-fellowship sa ating mga sarili at lalo na sa ating Diyos. Okay? Ngayon, ang aking mensahe sa umagang ito, pinabatid sa atin ng Panginoon, what separate us from the fellowship? Ano daw ang nagpapahiwalay sa atin sa ating magandang relasyon sa ating Diyos at sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Okay, sabi dyan, narinig niyo dyan yung word na liars, sinungaling. Okay? Okay, isa na nga yun eh. Pag may nagsinungaling sa atin, lumalayo yung ating fellowship sa isa't isa. Hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili. Pero ang maganda dito, okay,
Pagpapatuloy natin, no? Babasahin po natin yung verse bago dyan, no? Sa verse 8 ng John 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Okay? Ang ganda po nitong, okay? If we confess, pinapakita lang po dito na lahat tayo ay nagkakasala. Kahit na tayo tumanggap sa Panginoon, hindi natin wawalang kabuluhan or hindi natin masasabi na hindi na tayo nagkakasala. Sino po ba dito ang hindi nagkakasala? Okay, sabi doon, mag-isip ka lang ng foolishness is a sin. Okay? Nakatunga nga ka, napatawa ka dahil may naisip ka na kalokohan. Kasalanan po yun. Okay? Sabi dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi mo naman lahat makakonfess sa Panginoon. Okay? Kung ano man yung nagawa mo ng buong araw, nasasabi mo ba, ito yung mga kasalanan ko. Nagsusulat mo ba yun? Di ba? Hindi mo nga yun masusulat eh. Kasi every time nagkakasala tayo, mag-isip lang tayo ng hindi nararapat, yan ay kasalanan na sa Diyos. Okay? Babalikan po natin yan. Maganda po dyan. John address yung kanyang mga sinusulatan. Okay? Sa unang part niyan, in-address niya, no? Sila as his or my children. Okay? That which was this my little children, ang sabi niya dyan. Okay? Ni-establish niya na siya ay may authority sa kanyang mga sinusulatan. Okay? Pwede bang magbilin yung anak sa tatay? Pwede naman, di ba? Pero mas madalas ang nagbibilin ay ang tatay sa anak. Okay? Utusan mo na ba tatay mo? Try mo na utusan tatay mo. Tay, parang hindi ka palagi ganito ka eh. Ganito gawin mo tayo ha. Bihira yung gano'n. Ano? Siguro pag matanda na yung tatay mo at nakakalimutan niya na uminom ng gamot niya, pwede mo siyang bilinan. No? Pero madalas, at minsan madalas, ang tatay ang nagbibilin sa anak. Anak! Okay? Pag umalis ka ng bahay, isarada mo yung pinto ng maigi. Okay? Maraming mga bilin ng mga magulang. Mag-ingat ka, magdala ka ng payong. May madalas sa atin na pagka naalala mo ang nanay mo, anong sinasabi palagi sa'yo? Pag aalis ka ng bahay. Wala lang, hindi ka nga nagpapaalam. Hawak-hawak mo na yung sapatos mo kasi hindi ka nagpapaalam sa magulang, anong masasabi sa'yo? Marami pong ganyan gumagawa, di ba? Hindi na nagpapaalam, umaalis na lang. Okay? Ang ganda sana kung babalik, iba, hindi bumabalik. Okay? My little children, these things write unto you that ye sin not. Okay? Patuloy yan. Ganun din si Paul, ang paalala niya, yung grace ng Panginoon ay abounding. Okay? Lahat ng kasalanan mo, sakop ng grace ng Panginoon. Pero sinabi niya doon, after that, anak, huwag mong abusuhin yung grasya ng Panginoon. Okay? Nandun na tayo eh. Nandito tayo, pag-usapan mo natin yung assurance na meron tayo. May kausap po ako sa office na kawawa naman. Okay? Yung kaligtasan niya nawawala. Yung kaligtasan daw kailangan mong paghirapan. Tinatanong ko siya, paano mo natanggap yung kaligtasan? Sinabi niya, pananampalataya. Sapat ba yun? Hindi niya ako masagot kaagad. Kasi yung pananampalataya niya dapat may gawa. Nakakalungkot po. Pero patuloy ko siya binibigyan ng mga verse na nagpapatunay na ang kaligtasan ay ginawa ni Kristo para sa atin at hindi natin kailangang gumawa kasi yan ay regalo ng Diyos. Okay? Pag regalo, paghirapan mo ba? Hindi. Regalo, babayaran mo ba? Hindi. Regalo, mawawala ba sa'yo? Pagka binigay na yun sa'yo na yun.
Yung magandang regalo sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, may katapusan, ang ganda, di ba? Kaso paano nga pag nagkakasala ka sa Panginoon? Ang nawawala yung fellowship mo sa Diyos, nawawala yung fellowship mo sa kapwa mo mananampalataya. Gusto niyo ba yun? Okay? Now, pagpatuloy po tayo. And if any man sin, pag ang isang tao nagkasala daw, siya'y Kristiyano, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Meron kang tagapagtanggol. May tagapagtanggol tayo, nagkasala ka, alam yun ng Diyos, kaya ka nga niligtas sa kasalanan mo kasi hindi mo nga kaya na iligtas yung sarili mo. Patuloy po tayo sa mga verses na pinapakita yan. Tingnan po natin sa Romans 8:33 and 34. Romans 8:33 and 34. Pabasa po. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ Is that that right? died. Yea, rather that he is risen again, Who who is is he seated that at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Ang Panginoon, ang buti ng Panginoon. Nung niligtas sila tayo, bahala na kayo sa sarili nyo. Kung makulit kayo, matigas ang ulo nyo, bahala na kayo sa sarili nyo. Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Ang Panginoon ay umupo sa kanan ng Diyos Ama para pag tuwing magkakasala ka, pinapaalala ng Panginoon na niligtas ko yan. Namatay ako para dyan. Okay? Ganda, di ba? Ang ginawa sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin sa 1 Timothy 2. Unang Timoteo. Ayun. 1 Timothy 2:5-6. Pabasa po. For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Okay. Para maging to be testified in due time. Okay? Every time na magkakasala ka, yun yung due time para ikaw ay lawyer. Meron tayong lawyer para po ng Panginoon. Sabi diyan, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Lalo na pagdating niya. Oy, hindi ko pwedeng iwan yan. Niligtas ko yan. Okay? Pagpapatuloy po tayo sa 1 John. Ang ganda po, di ba? Niligtas tayo, sure yun. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Meron tayong lawyer sa harapan ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos yung katiwiran ni Kristo, hindi yung kasalanan natin. Kasi nga, binayaran yun ng Panginoon. Okay, patuloy po tayo. First John 2. Okay. Sabi dyan sa verse 2, He is the propitiation for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Meron pong dalawang prinsipyo na makukuha at maaral natin dito sa mga false prophet. Okay? Kung alam niyo po yung aral na universalism. Okay? Alam niyo po yung aral na yon, na ang lahat ng tao ay ligtas. Kasi sabi dyan and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Binayaran ng Panginoon ang kasalanan natin, at hindi lang natin, kundi lahat ng sanlibutan. Ibig sabihin, ligtas lahat. Yan po ang yung aral po dyan, yan po nila kinakuha yung universalism. Lahat po pagdating ng panahon, iniligtas ng Diyos. Ganyan po yung aral ng Catholic. Okay? Yan po yung aral ng Catholicism. Lahat ng tao at the certain time, pagdating ng panahon, maliligtas. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible.
Sabi ng Bible, ang impyerno po ay pangwalang hanggan. Pag napunta ka na doon, hindi ka na pwedeng pumunta pa dito at magbabalik-balik. Yun. Kaya sira po yung aral na yan, yung universalism. At isa pa pong aral dito, ang sinira ng verse na to, kundi naman ang tinatawag nating ang aral ng mga Calvinists, no? Ang sabi po doon, limited yung atonement ng Panginoon. Ibig sabihin ng limited, yung mga gusto niya lang maligtas, yung maliligtas. Yung mga gusto niya lang iligtas, yun lang yung naligtas or nabayaran ng kanyang dugo. And linaw po dito, okay, lahat ng kasalanan ng mundo ay binayaran ni Kristo. Kung binayaran niya ni Kristo, automatic ligtas ba tayo? Hindi. Kasi ino-offer niya yan na regalo. Pag sinabing regalo, hindi yun pinipilit sa'yo. Okay? Hindi pinipilit yung regalo. Ang Panginoon daw ay napakabuti. Hindi siya mag-i-intervene nang hindi mo gusto. At ayaw daw ng Panginoon sa langit ng mga tao doon na ayaw naman doon. May mga tao bang ganon? Meron itiis, ayaw nga nila. Hindi nga sila naniniwala doon sa Panginoon. Ayaw nila pumunta sa langit. Ayaw din ng Panginoon na sa kanila. Ganoon lang kasimple yun. No? Hindi pipilitin ng Diyos ang mga mananampalataya sa Kanya. Pag natanggap mo yung salita ng Panginoon, magdi-decide ka. Okay? At sinasabi ng Bible, mag-decide ka ngayon pag tinanggap mo. Okay? Now, in that case, salamat mo sa Panginoon. Yung mga na-share namin dito, tinanggap niyo yun, di ba? Hindi yung pinilit sa inyo. Hindi ko lang alam bakit. Bakit pa napunta to dito? Okay? Naisip niyo ba yun? Bakit kayo na-sharean? Noong mga panahon na yun, kaya kayo kinashare ng Panginoon. Di ba? Di ba? Ang ganda ng araw na yun. No? Hinanda yun, that is your day. This is the day that the Lord has made. Okay, nasa na ako. Propitiation. Tingnan po natin sa Romans 3:25. Romans 3:25. Pabasa po. God has sent forth to be our propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of Ganda God. po dyan, ang sabi dyan, through faith in His blood. Okay? Hindi po yan pinilit, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyaya, Ephesians 2:18. Amen. 1 John 4:10, nandun din po sa unang 1, sabi po dyan, inulit po yung word na yan. 1 John 4:10. Basahin po natin. Babasa po. Here is love, that not we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Yung 11 po, babasa. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Ayan na po yan sa application po yan. Pero ang ganda po dito, no? Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ganda, di ba? Mahal tayo ng Panginoon. Hindi natin minahal ang Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Okay? Tingnan natin sa 1 John 2:12. Ang ganda po ng buong book ng Epistle of John. 2:12. Sabi po dito, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Okay? Yung kasalanan natin ay pinatawad. Okay? For His name's sake. Sa ngalan. For His name's sake. Sa ngalan ng Panginoon. Okay?
Okay, kung pagpapatuloy po tayo doon sa ating verse, verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandment. Sabi dyan. Ano po sinasabi niyan? And hereby we do know, alam natin, okay, that we know Him if we keep His commandment. Niligtas tayo ng Panginoon, meron tayong advocate, meron tayong nag-propitiate sa kasalanan natin, naging bayad, naging handog. Okay? Alam natin yun, ligtas tayo. Ngayon, paano naman natin malalaman sa ating sarili na tayo ligtas? Okay. Alam natin, ligtas tayo. Paano ngayon natin malalaman sa ating sarili na ikaw ay ligtas? Sabi niya, ito na yung mabigat. We keep His commandment. Okay? Ito na, isa-isahin na natin para hindi tayo mawala sa fellowship ng Panginoon at ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Am I a liar? Okay? Isa-isahin natin. Ito na yung mabigat. Yung kaligtasan natin, tinanggap natin victory. Ito, paghihirapan na natin kasi we are gaining for reward. Yun yung sinasabi kanina ni Pastor, di ba? Diba? Sa school ba, pag gusto mo maging gold medal, makakuha ng gold medal, ang gagawin mo? Huwag mong gawin yung project mo. Diba? Tulog. Huwag kang papasok. Ano ka? Palitaw. Ano yung palitaw? Lulubog, lilitaw. Okay? Sa school. No? Sumakit lang yung konti mo, yung daliri mo, ay, sakit ng buong katawan ko, yung walang pumasok. Ganun ba? Hindi, pagkatrabahuan mo yun, magsusunog ka ng kilay. Paano kaya sinusunog yung kilay? Bakit sinusunog yung kilay? Kasi pag inaanto ka na habang nag-aaral ka, parang gusto mong sunugin yung kilay pa para mag-gising ka uli. Para mag-aaral ka. Paghihirapan ngayon natin yung reward ng Panginoon. Pero maganda ba yung reward niya? Kwento na natin nung nakaraan kung great reward. Dahil sa halahala pala yung message ko. Tingnan nyo na lang sa, ang ganda doon, yung great reward. Ang daming mga reward natin sa Panginoon. Antitindi pa. Hindi lang reward. Isip ka ngayon ang gusto mong reward. Isip ka ngayon ang gusto mong reward. Hihigitan nyo ng Panginoon. Okay? Dito lang yan. Di ba? Pero pagdating sa langit, ano kaya magagawin? Grabe yung reward bibigay sa atin. Magniningning ka doon. Yun yung tunay na bituing, walang ningning. Nagniningning tayo doon. Okay? Kung ano yung gusto mong glory na makuha mo dito sa mundo, hihigitan ng Panginoon yung glory na bibigay sa iyo ng Panginoon. Gusto mong maging artista dito? May magpapapicture palagi sa'yo habang naglalakad ka sa ano, magsasawa ka yun. Okay? Dito, mga artista na nga dito, hindi na nga nagpapagalan, di ba? Iba. So kasi sa palaging gano'n ang gagawin. Ay, smile ka, hindi ka na masakit na yung katawan mo, hindi ka na makasmile. Yung iba, gano'n, na nagsasawa rin doon. Pero yung glory na ibibigay sa'yo ng Panginoon, hindi mo yung pagsasawaan. Amen. Okay? Sabi dyan, if we keep His commandment. Okay, basahin po natin dyan. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, and the truth is not in him. Okay? Sinungaling ka. Okay? Hindi mo ginaganap yung commandments ng Panginoon. Ilan ba yung commandments ng Panginoon? Ang dami nun. Okay? Yung iba dun, hindi ko pa sa ulo. Yung iba dun, hindi ko pa nga alam eh. Okay? Pero kung ano yung alam mo ngayon, maging tapat ka dun. Di ba? At magpatuloy ka na alamin yung mga commandments ng Panginoon. Okay? Huwag kang magbo-boyfriend, bata ka pa. Okay? Iba, justify pa. Eh, Kristiyano naman eh. Okay? Matatawa si Ate Joy, di ba? Kasi ayaw niya rin muna. Okay? Amen. Kasi hindi pa panahon. May panahon para sa lahat. Amen.
Okay? Hintayin mo yung tamang panahon ng Panginoon sa iyo. The best yun. Hindi ka magsisisi. Okay? Sabi pa dyan, but whoso keepeth His word in him, verily is the love of God perfected. Okay? Anong sabihin ng verily, verily, I say unto you. Sabi ng verily, sabihin totoo. Mangyayari. Okay? The love of God perfected. Gusto nyo bang ma-perfect yung love ng Panginoon sa inyo? Or lagi na lang galit yung nakita niyo may tatay niyo magalit? Okay? Yung tatay mo lagi kang, anak, pagdating mo pa lang, ito na yung pagkain mo. Okay? Yung tatay mo, pagdating mo, anak, saan ka na naman galing? Kung saan ka na naman pumunta. Di ba? Naggala-gala ka na naman, imbis na, anak, galing mo sa school, no? Pag uwi mo sa bahay, nilutuan ka na ng tatay mo ng pagkain. Yung pinaka-paborito mo. Mas maganda yun, di ba? Kesa yung pagdating mo sa bahay, sermon ka, umaga pa lang, pagdating mo, sermon pa uli. Yung almusal mo, ang almusal ay sigawan, hapunan nyo, tampuhan, merienda nyo, away. Kanta pa yun. Parang kanta yun, di ba? Hereby know we that we are in Him. Okay? Nalalaman natin, hindi yung pwedeng hindi mo malaman. Okay? Mamaya masasabi natin dyan, we have confidence. Masasabi dyan. He that said that he abided in Him, ought himself also to walk, even as He walked. Okay? Ano yung sabihin ng ought? Dapat, nararapat, hindi automatic. Okay, kausap ko nung nakaraan, automatic na yun. Pag ano, mayroon ka daw bunga ng banal na spirito. Magkakaroon ka ng bunga ng banal na spirito kung ikaw ay puspos ng banal na spirito. Hindi yun parang ano, okay? Hindi yun automatic. Pag ligtas ka, hindi automatic nagagawa ka ng mabuti. Okay? Maganda yun. Kaso hindi nga ganun. Okay? Kailangan mo munang magpakatapat. Kailangan mo munang mapuspos ng banal na spirito para lumabas yung mga bunga ng banal na spirito sa buhay mo. Okay? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, expect mo, lalabas, magbubunga ka ng banal na spirito, love, joy, peace, patience, kindness, NIV, yung sa ulo. Okay? Self-control. Gusto mo meron ka lahat nun, hindi ka nga nagtatapat sa Panginoon. Okay? Balistad yun. Are you a liar? You are a liar. Okay? Brethren, I write no new commandments unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Okay? Ano ba to? Ang gulo naman ito. Merong old commandments, ano ba to? Ano ba to? Brethren, I write new commandments unto you. May new commandments, pero no new commandments. Tapos may new commandments. Ano ba talaga? Kasi yung commandments ng Panginoon, sa umpisa pa lang, at sa dulo, yun pa rin. Hindi yun nagbago. Okay? Nire-renew lang yun sa iyo. Pinapaalala sa atin na ang commandment ng Panginoon ay mahalin mo ang Diyos ng iyong ng buo, ng iyong spirito, kaluluwa, lakas, at mahalin mo rin yung mga kapatid mo na tulad na pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi nagbago yun eh. Nagbago ba yun? Sabi nga, ang Panginoon ay immutable. Kung ano yung commandments niya nung umpisa, yun yung commandments niya hanggang sa ngayon. Okay? Huwag kayong malito, pero maganda dyan, merong new commandments. Okay? I write unto you which things is true in Him and in you, because the darkness is past, and the true light now shines. Yan ay ang Panginoon Jesus.
Mas malinaw. Hindi na tayo nakatingin sa Old Testament na nasa madilim na dark glass. Di ba? Hindi na tayo, wala nang pumapagitan sa paningin natin sa Panginoon. Kasi nakikita natin siya as He is. Lalo na pagka sama-sama tayo sa langit, makikita natin siya kung ano talaga siya. Na-excite ba kayo? Yung nakita ni John, nakita ni Isaiah, makikita natin yun, ni Elijah, na mga nauna sa atin. Makikita natin siya face to face. Walang pagtatago. No, si Moses nakita niya lang, tagiliran lang eh. Pero tayo, makita niyo na ngayon yun, pero tayo makikita rin natin. Kung ano yung nakita nila, makikita rin natin siya. Face to face. May ilang minuto pa ako. Okay. Sabi dyan, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Okay? Pag ikaw ay Kristiyano, wala daw okasyon na ikaw ay matitisod sa iyong kapatid. Sabi dyan eh. Kung ikaw ay malakas, nag-a-abide ka sa Panginoon, pero may panahon, mahina ka. Okay? May panahon na hindi ka nag-a-abide. Ang dali-dali mong matisod. Okay? Konti lang, tisod ka na. Di ba? Okay? Yung sabihan pa tayo dati, no? Yung anak ko nga, ayoko na pa-attinaid dyan eh. Kasi imbis na maging mabuti, expected niya yung anak niya maging mabuti, yung anak niya sumasagot na sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung sinasagot sa kanya, baka mali naman yung tinuturo mo sa anak. At nakikita ng anak niya yung kabutihan ng totoong salita ng Panginoon. Hindi natin alam. Kung ikaw naman ay Kristiyano, huwag ka naman, ako na ang Kristiyano, matagal na akong Kristiyano, kala mo, you are in authority. You are entitled of that authority kahit matagal ka na, bonjing ka pala. No? Pansin ka ng pansin ng iba. Pero hindi mo pinapansin yung sarili mo. Hindi sometimes nakaka-offend ka lalo doon sa mga mahihina. Okay? Kapatid mo nga eh. Inaano mo eh. Sinisweep mo eh. Okay? Ano sinisweep? Naglalakad yung kapatid mo, bigla kang papatirin eh. Talembong yung kapatid mo. Ganun minsan tayo mga Kristiyano. Sinisweep natin yung mga kapatid natin kung saan kailan sila mahina, doon natin sila titirahin. Huwag naman sanang ganun. Sabi dyan, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Okay? But he that hateth his brother is in darkness. Okay? Kahit na hindi yan, minsan hindi yan ka-lovable. Di ba? Minsan tayo mga kapatid natin, hindi lang, makita mo pala, kusot na yung mukha. Di ba? Mahalin mo yan, kahit kusot ang mukha yan. Try mong pasayahin. May pinagdadaanan lang rin yan. Okay? Sana nga, maging ganun tayo ng pagkakasama tayo ng iba nating mga kapatid. Sana nalilit natin sila, hindi natin sila sinasamahan lalong lumulubog. Okay? May pinagdadaanan na nga, inaasar mo pa. Okay? Sabi dyan, but he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Okay? Gusto nyo ba yun? Blinded yung eyes nyo. Okay? Nung tumanda ako, nagpansin ko ito nung nag-45 ako. Yung paningin ko hindi na ganun dati kasi paningin ko, mababasa ko pa yung maliit. Isang araw na lang pagkagising ko sa umaga, hindi ko na mabasa. Mapapansin mo yun eh. Kasi dati kinabukasan, nagbabasa ka pa ng
Ewan ko siguro sa kakabasa natin ng mga nagiging hindrance. Yung mga, pag nagbasa ka ngayon, yung mga detalye hindi mo mabasa. Eh yung mga detalye na yun, yun yung mahalaga. Okay, nangyari na ba sa inyo yun? Ba't di mo ito nabasa? Sabi ko lang, oo. Kasi kung nabasa ko yan, dapat na i-convey ko yan, na iparating ko yan. Okay? Tatanungin ko, ba't di mo ba ito nabasa? Nagbabasa ka ba? Hindi mo lang alam, pinagdadaanan pala yung kapatid mo. Humihina na pala ang kanyang bisyo. Huwag naman sana tayong ganun bilang spiritual na paningin. Okay? Sabi dyan, darkness had blinded his eyes. Okay? Yan po yung una nating part, no? What separate us from the fellowship with God and our brethren? Sabi dyan, he hated his brother is in darkness until now. Pag galit ka sa kapatid mo, yung galit na yan ang nagpapahiwalay sa atin sa fellowship natin sa Diyos at sa ating mga kapatid. Okay? Kaya pag may kagalit kayo dito, please naman, kausapin niyo yung kagalit niyo. May tampo kayo sa isang tao, kausapin niyo yung tao na yun. Open up dito. Okay? Maging tayo, no? Itama natin. Okay? Huwag tayo magtatanim ng galit. Okay? Kung ako man, kung sino man ang akin na offend, pasensya na po kayo. Okay? Humihingi po ako ng dispensa. Okay? Ganun din sana sa atin lahat, no? Huwag maging hindrance ang ating galit sa paglilingkod natin, magandang relasyon, fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Okay? Second, the love of the world. Una tayo. So marami. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Okay? Sabi dyan, yan yung binasa natin po kanina. Tayo pinatawad dahil sa ating Panginoon. I write unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. Okay, ang ganda po dito, no? I-address ko lang po yung mga matatanda, alam na natin yun. Noong panahon nila, yung mga matatandang yun, mga kabatch pa yata ni John. Kaya sinasabi ni John sa kanila, pinapaalala sa kanila na ni John, na alam na nila yun. Nung umpisa pa lang, nakita nila yun. No? Yung unang-una nating verse doon, ano? Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon. Sabi doon. Which our hands had handled of the word of life. Yung John 1, 1 John 1:1. No. Kaya dito nilaano lang ni John sa mga tatay, no? Pero ang maganda dito pagdating doon sa mga kabataan. Dito. Young man, because ye have overcome the wicked one. Yung mga kabataan ngayon dito, salamat sa Panginoon, nandito kayo. Okay? Yung mga kabataan ngayon nandun sa sanlibutan. Okay? Pinili nyo na nandito kayo. Okay? Kasi you've overcome. Na-overcome nyo yung wicked one. Okay? Ang daming ino-offer ng sanlibutan ngayon sa mga kabataan. Okay? Relasyon. Ano pa? Barkada. Okay? Bisyo. Ang daming bisyo ngayon. Ang sarap mag-ML, ha? Ubus ang oras mo doon, di ba? Nakakaano yun? Ubus talaga oras, mapupuyat ka doon. Mga pinapalabas sa TV. Lahat yan, enticing. No? Yung mga series, nako. Talagang parang pag nanood ka ng unang episode, hindi pwede hindi mo isunod yung susunod na episode. Ang galing nila maggawa ng kwento na parang nai-entice ka. Ay, ano kaya mangyayari sa susunod? Galing nila. Ganyan ang gagawin sa atin ng sanlibutan hanggang maubos yung oras natin para sa Panginoon. Pero sabi dito, young men, because ye have overcome the wicked one.
Napagtagumpayan nyo ang wicked one sa mga oras na ito, mga young men. Nasa Panginoon kayo. Kasama nyo ang mga mananampalataya. Nakaka-fellowship nyo ang mga tao na dapat mong makapellowship. Because ye have overcome the wicked one, I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Okay? Mga kabataan, kami po ay nasa gitna na ng aming buhay. Hindi pa naman kami ganun katanda. May mga capabilities pa kami na kaya naming magawa. Pero kayo, meron kayong mas That's right. mahabang panahon. Mahabang panahon, kalakasan na meron kayo na gagamitin nyo sa Panginoon. Okay? Yung dalangin namin dito, lahat, maraming dapat sa atin maging driver kasi alam ko pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay? Kung ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, sasakyan wala yan. Bibigay sa atin ng Panginoon ang dapat para sa atin. Yung mga pangangailangan natin. Okay? Wala naman tayo dating ban. Wala tayo nagkaroon ng ban kasi pinunuan ng Panginoon. Malayo yung tinatang mo natin sa alaala. Sabi ko nakikita ko, Panginoon napakabuti. Kaso lang wala pa ang mga kalalakihan. Huwag tayong magpapatalo kasi tayo ang leader Amen. ng church. Hindi pagdating pa lang sa quiz, talo na tayo. Tayo yung mga nasa baba. Ay, ano ba yun? Ganun. Ano nangyari sa atin? Okay? Hindi ko tinataas at binababa yung kababayan. Pero dapat tayo yung nangunguna doon. Right. Sinungaling ka pag sinasabi mo na, nag-aaral naman ako. Hindi nga makita sa bunga mo eh. Nasa baba, nasa laylayan nga ng quiz natin eh. Binasal ko na kayo para at least mag-aral kayo mabuti. Kasi kayo yung susunod sa amin. Right. Pag nawala na kami dito, wala na. Ano na? Mga weakling na yan. Baka may pastora na tayo dito. Gusto nyo ba babae yung maglilid? Kasi babae yung mga nandun eh. Gusto nyo ba ganun? Hindi, di ba? Gusto namin, matrain namin kayo, magkaroon dito ng Joshua, magkaroon dito ng Elisha, yung mga susunod na generation. Hindi yung mga weak. Right. Okay? Right. May pagkakataon tayo magturo. Manguna kayo. Right. Okay? Hindi na namin kaya pa namin pero mas gusto namin ay pinopush na kayo. Kasi kailan pa? Ang ganda ng sinabi dito ni John eh. Okay? Young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Magpatuloy kayo. Natalunin yung kalaban natin. Okay? Hindi tayo magpapatalo. Okay? Maraming mga enticement. Mamaya, marami yan. Mga enticement ng kalaban. Love not the world. Okay? Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of God is not in him. Okay? Gusto nyo ba yung pag-ibig sa inyo ng ama nyo ay mawala? Nawawala yun pag hindi ka nag-a-abide sa Kanya. Okay? Meron akong 4 na anak. Kung isang anak ko, ay gusto niya na umalis sa akin, wala akong magagawa. Gusto niya umalis eh. Okay? Ang dalangin ko lang sa Kanya, hindi ko nga madadalangin na ingatan ka ng Panginoon kasi alam mo na eh. Right. Di ba? Pinili niya yun eh. Okay? Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, wag naman sana. No? Yung pag-ibig ng ama sa anak ay mawala. Sabi daw dyan, mawawala daw kung pag minahal niyang sanlibutan. Okay, ano bang meron sa sanlibutan? For all that is in the world, the lust of the flesh. Okay, alam natin, mga kabataan, malakas tayo. Nandyan yung ating urge. No? Gawin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Okay? Mag-inom, mag-yosi, magbarkada, magpuyat. Ano pwede natin? Lahat eh, di ba?
Ang daming i-offer sa atin. Magbisyo. Okay, mga kalalakihan, babae, mga kababaihan, lalaki, pogi, pa-cute. Mga ganun-ganun. Mga ganun-ganun. Mga kita yung dapat hindi pakita. Right. Okay? Ngayon, hindi mo na kailangan ng ano eh. Para makakita lang na hindi mo dapat makita. Maglakad ka lang, magpunta ka sa mall. Nandun lahat ng mga bagay na hindi mo dapat makita pero nandun na. Okay, naglalakad pa, alam mo, nasa ano eh, Boracay eh. Okay? Yung hindi dapat ipakita, pinapakita na nila. Yung mga mahalaga, yung mga sabi nga, ang ginto ay napakahirap kuhanin. Okay? Di ba nakatago yun sa ilalim ng lupa? Okay? Pero mas mahalaga pa ngayon sa panahon natin, hindi na ganun. Hindi na tinatago sa lupa. Nilalabas. Pinaplant. Okay? Pinagyayabang. Right. Okay? And the lust of the eyes, sino yung mata natin, ha? Sino na ang nakapunta sa mga gandang lugar? Diba, mong nakakita ang ganda ng lugar na ito, gusto ko dito tumira. Nung ako'y college, napunta ako ng Makati. Sabi ko, ang ganda naman dito. Yung mga tao naka-corporate attire, ang popogi nila, ang gaganda, ang popogi. So ang ganda, lalaki ng mga building. Pag pumasok ka sa building, hindi ka mainita kasi ang sarap eh. Ano ko, isip-isip ko pang trabaho dito, naku, sarap siguro. Nung nagtrabaho na ako, sabi ko, ayoko na dito. Baliktad na. Kasi layo, ang tagal ng biyahe. Pag isip-isip ko lang, ako, mali pala yung panalangin kong yun. Nandun na ngayon ako sa mga nandito lang sana kami sa corporate center, nasa California lang sana. Pero, ganun eh, yung last ng mata mo, walang katapusan yan. Magandang sapatos, diba? Magandang forma, wala, i-entice ka lang palagi yan. Okay? Ang pamang magaganda, dami. Yung last of your eyes, yung mata mo una dyan, no? The eyes is the window of your soul. Okay? Kung ano yung palagi nakikita ng mata mo, no? Yung mga TikTok, mga Reels, pare-pareho na yan eh. Amen. Di ba? Ano sa Google? Ano sa YouTube? Reels, di ba? Sa FB. Shorts. Shorts ang tawag naman doon, ano? Lahat pare-pareho na yun eh. Puro kalokohan, puro pagyayabang, pa-cute. Sasayaw-sayaw, tanda mo ni Maria Rivera, tanda na, alam. Bata pa eh. Sasayaw-sayaw doon, alam mo na. Right. Di ba? Baka pag lola na siya, sana sumayaw pa siya ng gano'n, ewan ko lang. Pag lola na siya. Okay. Love of the world, lust of the eyes, pride of life. Pag kayo nasa taas na, pag nailagay kayo sa isang posisyon na mas meron kayong kakayanan para sa iba, huwag naman kayong maging mayabang. Amen. Okay? Amen. Yan ang mahirap sa atin. No? Alam natin galing tayo sa hirap. Pero pag yung ibang tao, ibang mga Kristiyano na iluklok, na ilagay sa isang posisyon na mas mataas sila sa iba, okay, nagiging mayabang tayo. Alam niyo kung ano nang bababa sa atin? Yung salita ng Panginoon, yung kaligtasan niya. Every time na mini-preach mo, naaalala mo ako yung niligtas ng Panginoon. Binababa ka ng Panginoon kung nasaan dapat yung iyong paa. Okay? Kaya tayo hindi tayo hihinto doon. Okay? Manager ka na, may-ari ka na ng sarili mong kumpanya. Okay? Imagine mo, pinagpaala ka ng Panginoon ng ganun. Tapos na lumabang ka. Nagkaroon ka ng pride. Okay? Ayoko nang gawin yan. Sa iba ko na lang papagawa yan. Sa mga tauhan ko na lang yan. O yan, mag-preach kayo. Ito, magbibigay ako ng pera. Marami akong pera. Nagiging mayabang ka. Sana bumaba ka pa rin. Pag dumating yung panahon na yun, sana bumaba ka pa rin.
doon sa dapat na tinutuntungan ng paa mo. Amen. Okay? Sana panalangin natin yan. Right. Yan ang ibibigay sa amin ng Panginoon. Maganda na ang bahay mo, hindi ka nalalabas dyan kasi ang init eh. Right. So, sa bahay mo, fully air condition. Malaki yung TV mo doon, manunod ka na. May maganda kang upuan, lazy boy. Okay? Lahat ng pagkain, nakakain mo. Sana naman, huwag ka maging mayabang. Tikim mo rin yan sa iba. Amen. Ipamahagin mo rin yan sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Okay? Pride of life. It's not of the Father, but is of the world. Sabi dyan, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Yung mga bagay na yan, lilipas yan. That's right. Okay? Pero yung ginagawa mo sa Panginoon, okay? Hindi yan lilipas. Amen. Okay? Okay? Marami po ang magsisidyos sa atin. Okay? Yan po ang isa. Panguna, okay, yung pag-ibig mo sa iyong kapatid. Pangalawa, yung pagmamahal mo sa mundo. Okay? May makikita po yun. Pag mahal mo yung mundo, ayaw mo nang gawain ng Panginoon. Okay? And isisidyos tayo ng mundo. Okay? I-entice niya tayo konti-konti. Okay? Hindi yan, sabi nga niya, subtle yan. Hindi yan biglaan. No? Minsan hindi natin nakikita kung paano tayo sinisidyos ng mundo. Right. Okay? Okay, pang-apat, lastly, medyo lumayo lang to. Sa last, no? Verse ng 1 John 5, sabi dyan, little children, keep yourselves from idol. Okay? Ang daming mga idol. Hindi lang K-pop. Ang daming mga idol. Yan ay magpapalayo sa atin. Okay, career, idol yan. Business, idol yan. Minsan, family, idol yan. Amen. Okay? Ang dami, di ba? Ang hirap naman maging Christian. Ang dami na. Pero, pag nag-abide ka, ginawa mo, ang kalooban ng Panginoon, huwag ka lang lumayo. Paano ka ba mag-abide? Tingnan mo palagi ang salita ng Panginoon. Mabigyan kang paalala, umattend ka sa mga ganitong. Amen. Okay, pagtitipon, pananambahan. Okay? Pag wala ka dito, ano kaya ginagawa mo doon? Imaginein mo. Anong naririnig mo doon? Di ba? Little children, keep yourselves from idol. Amen. Okay. Lastly, sa John 2:27 to 20. Sakto lang po pala. John 2:27-20. Kung ikaw naman ay naging tapat sa Panginoon, ano naman ang meron ka? Sabi dyan, but the anointing which ye have received, baka 27, of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, he shall abide in Him. Yung maganda dyan, meron tayong banal na spirito. Tinutulungan tayo para tayo ay mag-abide. Okay? Meron tayong tagapaalala. Okay, may advocate na tayo, meron pa tayong secretary. Tagapaalala. Naalala ko yung secretary namin, napakabait ng si Rachel. No? Yung pinapanalangin ko rin yun. Minsan, makausap ko ng isang beses. Mas-share siya ng salita dito. Sinapakabait ng secretary namin yun. Kung anong sabihin mo, Rach, paano naman ito gagawin niya, gawain. Okay? Tayo, binigyan tayo ng lawyer, meron pa tayong secretary. Pinapaalalahanan tayo, yan ay banal na spirit. Amen. And now, little children, abide in Him that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Hindi tayo magiging, ng Panginoon.
Wala kang confidence. No? Sana pagdating ng Panginoon ay Panginoon, salamat nandito ka na. Kasi nga hindi ka nag-abide eh. Nagpakawala ka dun sa gusto ng sanlibutan. Right. Okay? Hindi mo minahal yung kapatid mo. May lihim ka palang galit. Right. No? Nanginingit-ngit mo. Hindi mo ma-let go. Gigigil ka. Tanggalin po natin. Mahal natin sa isa. Diba? Minsan makulit yan. Okay lang yun. Okay? Tuturuan ng Panginoon yun. Okay? And huwag tayo magpa-seduce doon sa ating isang alas. If we know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of God. Okay? Siya ay banal, at tayo na sumusunod sa Kanya ay pinaging banal niya. Okay? Anong gagawin ngayon natin? Magpa-daos-dos o magpatuloy sa Kanya? Yan po ang muling tanong ko sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagpapaalala na ang fellowship, Panginoon, namin sa inyo ay mahalaga. Ang fellowship namin sa isa't isa ay mahalaga. Tulungan niyo kami patuloy, Panginoon. Ang banal na Espiritu, patuloy magpaalala, Panginoon, sa amin. At piliin namin, Panginoon, ang mga bagay na magpapalapit kami sa inyo. Huwag kami, Panginoon, pumili ng mga bagay na magpapalayo sa aming fellowship sa inyo. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, patuloy namin pinapanalangin sila, Pastor. Ingatan, Panginoon, pagpunta sa diadem, Panginoon. Pinapanalangin din, Panginoon, namin ang aming pastor doon, si Pastor Dito, Ama. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa kanya. Doon din, Panginoon, ng mga kapatid na nandun, Panginoon. Sana magiging pagpapala, Panginoon, kami sa kanila. Doon din sila, Pastor, mamaya. Salamat pong muli sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.